Why does God allow suffering? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pagtitiis or pagdurusa or paghihirap? Ang tao, ang paborito niya ay katuwaan, kasiyahan, kayamanan, at anong bagay na wala ang presensya ng paghihirap. By nature, we are. By feeling, we are. By thinking, we are. By our desire, we are longing for such. Our intention here on earth is exploitation, not to suffer. Halos walang tao na gusto ng suffering. Halos walang tao na gustong maghirap. That's why ang iba pupunta sa abroad sapagkat nag-isip sila na hindi na maghirap doon. Thinking na sila ay aangat, aasinso at yayaman. Ang iba naman ay nanatili sa kanilang bansa sapagkat pwede naman na hindi maghirap basta lang gagawa ng kaparaanan. Sapagkat wala namang tao talaga na gusto maghirap. Ngunit, ayaw mo man o hindi, galit ka man sa paghihirap o kahirapan, hindi mo matanggihan ang ideya ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos na ipadala niya ang paghihirap. Ang mayaman ba ay naghihirap? Maraming mayayaman na naghihirap. Sapagkat ang kahirapan kasi hindi lang tungkol sa pira. Pwede ka marami kang pira, ngunit mayroon kang karamdaman o sakit na nakakamatay. Ngunit may mga taong walang kapira-pira, hirapan sa pagkain, ngunit malusog. Tuwang-tuwa, masaya, kontento sa buhay. May mga tao naman na mataas ang pinag-aralan, ngunit ang buhay nila ay magulo. Napakagulo at ang kaguluhan ito ay naghihirap na hirap sila. Ngunit may mga tao na wala namang pinag-aralan, masaya, maligaya, mapayapa. Bakit nagkaganito? Sapagkat dito makikita natin na ang Diyos ay kumikilos, gumagalaw at pinahintulutan ito sapagkat kontrolado nga niya ang lahat ng kalikasan, kalagayan ng tao o ano pa mang circumstances na hindi natin inaasahan na ay lalapit sa iyo. Bakit ang ating mundo ay napakamaraming mayamang bansa, maraming pamilya, maraming asindiro, ngunit mapanganib pa? Ang ating mundo ay iba-ibang klaseng paghihirap o kahirapan o pagtitiis o pagdurusa. Mayaman ka man mahirap, Kristiyano ka man hindi, ay mayroong pagdurusa in one way or another. Sapagkat sabi ng 1 Peter 2:11, Hebrews 13:14, 2 Corinthians 5 and 1-5 ay tayong tao sa mundong ito ay hindi taga rito. Kahit ikaw ay hindi ka Kristiyano o mayroon kang ibang reliyon maliban sa Kristyanismo, ay lilipas ka rin, aalis ka rin pagdating sa takdang panahon. Hindi ka pwedeng manatili sa lupa habang buhay. Sapagkat ang edad natin ay minsan makaabot ito ng 100, pero ngayong panahon ito bihira ka makaabot ng 100. Milagro na kung makaabot ko ng 100. O malampasan mo ang 80, pero kung aabot ka man ng 120, napakaswerte mo na. Ngunit ang totoo ay hindi tayo everlasting, hindi tayo eternal sa lupang ito, sa mundong ito, sa ating bansa. Time will come, we will die. Therefore, habang buhay ka pa, maranasan mo ang paghihirap o pagdurusa o pagtitiis, emotionally, mentally, psychologically, spiritually, at ano pang ibang bagay na maging mitsa, batayan o tulay na maranasan mo ang paghihirap.
Ito ay pinahintulutan ng Diyos sapagkat suffering keeps this world from becoming too attractive. Yan ang reason ng Diyos. Suffering keeps this world from becoming too attractive. Second reason ng Panginoon, bakit ang suffering o paghihirap o pagdurusa ay ipadala niya sa atin, sapagkat suffering can bring out our best. Alam mo, mga kapatid, kung ikaw ay walang paghihirap, pinanganak kang walang paghihirap, lumaking wala kang paghihirap, at umabot ka sa tuktok ng iyong karangalan na walang paghihirap, maging mayabang ka na rin. Sabihin mo, walang Diyos. Hindi ako naniwala na may Diyos. At maraming taong ganyan. Dahil sa talino nila, tinakwil na nila ang Diyos. Dahil sa pira nila, napakaraming pira, tinakwil na lang ang Diyos. Dahil sa pakasikat nila sa buong mundo, sa buong bansa, kilalang kilala, tinakwil na nila ang Diyos. At sasabihin nila, walang Diyos. Sapagkat ako ay sumisikat na wala namang tumutulong sa akin, sarili kong sikap. Puro ako. Ito ang delikado. Sapagkat hindi pwede, kahit ngayon, pwede nasa maganda kang kalagayan, pero hindi mo malalaman sa darating na panahon na ikaw ay maghirap din. Ang Japan ay mayaman na bansa. Ngunit nang dumating ang tsunami, daming building nasisira, daming namamatay, at marami mga property nasisira. So, kahit mayaman ka, kaya ng Diyos padalhan ka ng suffering. Kahit napakatalino mo sa buong bansa, sa buong mundo, sa napakatalino mo, sobrang talino, wala nang higit sa iyo. Hindi ka na papantayan pa at hindi ka na mahigitan. Ngunit kaya ng Diyos na padalhan ka ng suffering. Kahit ikaw ay nasa pwesto ng gobyerno, napakataas ang pwesto mo, pwede ka rin padalhan ng suffering. Maraming paraan ang Diyos na padalhan ka ng suffering. Ngunit ang mensahe ng Diyos sa suffering ay upang lumabas ang iyong kabutihan. Sapagkat ang suffering ay nagbibigay leksyon sa ating buhay, na matuto tayo na hindi lamang sa material na bagay ang nagdudulot sa atin ng pinaka-the-best sa lahat ng best sa buhay mo. Kung hindi, ang suffering ay nagdudulot din ng pinakamabuting bagay sa iyo. Kung nasa atin na ito, mawala man ang kaibigan mo, mawala man ang pagkain o tulong, ito ay papalitan din. Sa panahon na iniwanan ka ng suporta ng kaibigan, mayroon na may ibang kaibigan na suporta sa iyo. Sa panahon na ikaw ay nawala ng pagkain, mayroon ding darating na pagkain. Kung ikaw ay nawalaan ng pira ngayon, darating ang araw na magkaroon ka rin ng pira. This is suffering, there is a blessing. That through this, masakit nga ang mangyayari ito, ngunit sa likod na ito ay mayroong mga bagay na pinakamabuting mangyayari. Suffering gives us an occasion to silence the enemies of God. Kayo, Kristiyano, maraming pagsubok. Kung ikaw sa isang pamilya, ikaw lang ang Kristiyano, ang magulang mo, ang ibang kapatid mo ay hindi Kristiyano, maranasan mo yung tinatawag natin pagsubok, sapagkat sila mismo ang mag-discourage sa iyo na huwag ka na maglingkod sa Diyos. Alam mo, kilala ni si Job? Si Job napakayaman sa kanyang kapanahonan, ngunit nawala yung kayamanan. At hindi lang nawala, namatay pa ang kanyang mga anak, at inalipos na pa sa kanyang asawa, at mayroon pa siyang mga buwils o mga bukol-bukol o mga sugat sa katawan na hindi kaya pasanin at tiisin bilang tao. Ngunit ito ay nangyari kay Job, na kahit Job ay mabuting tao at makadiyos. At si Job, he reacted such kind of situation positively. Wala siyang galit sa Diyos, hindi siya napupuot sa Diyos, hindi niya tinakwil ang Diyos. Despite na ito ay nangyayari sa kanya na mga hindi mabuti. Nanatili siya sa Panginoon. Ngayon, na pinagaling siya ng Diyos at bumalik ang kanyang kayamanan, dubling-duble pa. Ang kanyang mga kalaban o mga kaibigan dati ay mga kalaban ng Diyos, at sinisisi nga si Job sa kanyang mga kaibigan, napahiya sila. So suffering gives an occasion to silence the enemies of God. Na ang Diyos ay kumikilos din
at hindi ka bababayaan kahit mayroon kang paghirap. Sapagat ang paghirap nito hindi naman talagang habang buhay na lang maghirap. Mayroon ding behind such, mayroon ding mga blessing na darating. So mapahiya ang iyong kalaban o mga tao na alipusta sa iyo. Suffering makes us appreciative. We all receive so many good things in this life na ang paghihirap din ay nagdudulot ng pasasalamat mo sa Diyos. Halimbawa, ikaw ay hirap na hirap mag-apply ng trabaho. And then nagkaroon ka ng trabaho. Di ba pasalamatan mo ang Diyos? Dati, wala kang bahay. Dati, nangungupahan ka lang. Dati, ay halos di ka makatapos sa pag-aaral. Ngunit ngayon, ay tapos ka na sa pag-aaral. Mataas ang edukasyon mo, may bahay ka na, at maganda ng trabaho, malaki pang sweldo. Di ba pasasalamatan mo ang Diyos? So dati ang dating paghirap ay pinapalitan ng Diyos ng kalagayan mo na maganda. In order for you to appreciate the Lord's power, blessing, compassion, and love and care. Suffering makes us more dependent upon God. May mga tao kasi na kung maganda na ang kalagayan mo, napakaganda na ang bahay mo, at marami ka ng sasakyan, wala ka ng problema sa pagkain, minsan, makakalimutan mo ang Diyos. Sapagkat the more you love money, the more you don't love God. You cannot love God and money at the same time. The more you have provisions, a wonderful professions with highest positions, makakalimutan mo ang Diyos. You cannot love your position at the same time love God. You cannot love your riches at the same time love God. It's very, very impossible. Kailangan mayroong isa na... Why does God allow suffering? Fifth, suffering makes us more dependent upon God. Ang tao by instinct, by nature, pag nasa gitna o sa ilalim ng paghihirap, ay lumalapit sa Diyos. Kahit yung mga taong hindi naniwala ng Diyos, pag nasa bingit na ng kamatayan, sa gitna ng karagatan na palubog ng barko o sumasakay sa aeroplano na ito ay bumabagsak na papuntang dagat, lalapit sa Diyos. At hindi naman ito masama, sapagkat sino pa bang lalapitan kung hindi ang Diyos lamang? That is why God has the reason, and He is always reasonable to send suffering in our lives para tayo matuto, gumising na hindi lahat ng pangyayari o circumstances o panahon na ang sarili mo na lamang ang pananaligan at pananiwalaan. May mga panahon, kapatid, na hindi mo kaya. Yung slogan na kaya natin ito, hindi lahat applicable. Hindi lahat ng bagay o pangyayari relevant, sapagkat ang ating bansa noon ay mayaman, ngayon ay hindi na mayaman. At kailangan tayong lalapit sa Diyos, mga Pilipino. Pilipinong nasa Pilipinas, mga Pilipinong nasa ibang bansa. Kahit ikaw nasa ibang bansa, maranasan mo pa rin ang hirap, pagdurusa sa iba-ibang kalagayan sa iyong buhay. Hindi naman lahat ng Pilipino sa ibang bansa ay nasa magandang kalagayan. Kahit maganda pang kalagayan mo, mayroon ka pa rin pangyayari, circumstances na maranasan mo yung pagdurusa. It could be emotional at ano pang bahagi sa buhay mo. Ngunit ang maasahan mo lamang at magbigay sa iyo ng totoong pag-asa at matitag at matibay na pag-asa, ang Diyos. Siya ang iyong kaibigan. Siya ang iyong katabi. Siya ang iyong panaligan. Hindi ka iiwanan kahit anong mangyayari. Pwede pa yung sarili mo, iiwanan ang sarili mo. Pwede ka pang iiwanan ng kaibigan mo. Pwede ka pang iiwanan ng kamag-anak mo, kahit kapatid.
Ngunit ang Diyos hindi ka iiwan kahit anong mangyayari. Sapagat ang Diyos ay hindi sinungaling. Pag nasa Kanya ka at lalapit sa Kanya at magdepende sa Kanya palagi, ikaw ay lalong hindi ka iiwan. Mayaman ka man, kailangan magdepende ka sa Diyos. Kung napakatalino mo, napakarunong, magdepende ka sa Diyos. Kung ikaw ay sikat na tao sa buong bansa, sa buong mundo, kung ano ka kakilala, magdepende ka pa rin sa Diyos. Kung ikaw ay presidente, prime minister, congressman, mayor, at ano pang posisyon mo sa gobyerno, magdepende ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay maraming magagawa. Ikaw, kaunti lang ang magagawa. Sapagkat ang tao, napakalimitado ang kanyang magagawa. Kung magawa mo ito bukas, sunod bukas, hindi na magawa. May pwede kang magagawa ng project, kung ilang pirasong project, pero hindi lahat ng project kaya mong gawin. Sapagkat limitado nga ang resources mo. Ngunit ang Diyos, ang kanyang resources, ang kanyang kapangyarihan, ang kakayahan ay walang limitasyon. So magdepende ka sa Diyos. Sapagkat siya ang maasahan mo sa lahat ng sa lahat ng kalagayan ng buhay mo. Huwag kang aasa at manalig sa sarili lamang, sapagkat ang sarili mo ay maging kalaban mo, kaaway sa bandang huli at pagsisihan mo. Ngunit kung umaasa ka sa Diyos, magdepende ka sa Kanya, wala kang pagsisihan. Pang-anim, why does God allow suffering? Suffering helps purify us. Ikutin mo ang lahat ng mga lungib, Mount Diwalwal, dito sa Benguet, may mga ginto dyan. May maraming ginto, onting ginto. Ngunit ang ginto, kung mapulot mo ito, hindi ginto. Kung hindi, ito ay nababalot ng bato, nababalot ng putik. Ngunit, kailangan ma-purify ito sa iba-ibang paraan para makita ang ginto. Hindi ang ginto ay pinupulot lamang. Hindi, dadaan ka muna ng sakripisyo, endurance, pagtitiis, upang makikita mo ito. Tubig, isa na yan. At iba pang mga makinaryas para makuha mo ang gintong hinahanap mo. Ang suffering ay parang ganito din. Na kung ikaw ay magsasuffer, makikita ang sarili mo na ang iyong totoong pagkatao. Kung ikaw ay may suffering, makikita mo kung ano katatag-atibay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay may suffering, malalaman mo rin na ikaw pala ay mabuting tao at hindi salbahis. So magitan ng suffering, malalaman mo rin, maranasan mo rin na matamis pala at masarap ang pakumbaba. Dati ayaw magpakumbaba, ngunit nang nagsasuffer ka, magpakumbaba ka na. That's why ang paghihirap ay hindi pinadala sa Diyos para wasakin ka, sirain. Kung hindi, God will purify your heart. God will purify your mind. God will purify your philosophy in life. God will purify your direction in life. God will purify everything you have in your life. God sees it, which you cannot see. You don't see yourself. But God sees and knows who you are, where you are. That's why He has the power to send the suffering into your life to make you a purified Christian, to purify you and me. The last one is, ang suffering ay padala ng Diyos atin to make us sympathetic. Alam mo, mga kapatid, pag ikaw ay naghihirap at naranasan mo ang paghihirap at pagdurusa, napaka-credible mo. Malakas at malaki ang kredibilidad mo kung ikaw ay magpayo sa iba na naghihirap din, sapagkat naranasan mo ito. Madali ka paniniwalaan, maliwanag ang mga paliwanag mo, madali kang pananaligan at bilib na bilib yung tao sa iyo sapagkat ikaw mismo naranasan mo yung paghirap habang pinayuhan mo yung taong naghirap this present moment. So, ang suffering na pinadala ng Diyos sa atin ay upang magkaroon tayo ng kakayahan upang maging simpathetic sa kapwa. So, pasalamatan ng Diyos sapagkat dahil sa suffering na sa iyo ay naging mabuting tao. Dahil sa suffering na binigay sa iyo sa Panginoon ay natuto kang magpakumbaba. Dahil sa suffering na binigay ng Diyos sa iyo ay natuto kang maging maligaya at masaya kahit may suffering.
So, suffering from God will give us to know our very self, to know your own faith to God, to know your capability and ability and capacity in service, in loving God, in knowing God, and serving with your fellow Christians and brothers and sisters. So magandang suffering sapagkat dito mo malalaman kung ano rin ikaw kamahal ng Diyos. Ang suffering na pinadala ng Diyos, God has no intention to destroy us, but to make us happy, to make us thankful to Him, to make us more strong to Him, and to make us prayerful. Kung mayroon kang pagdurusa at paghihirap sa iba-ibang anggulo sa buhay mo o kalagayan, matuto ka rin manalangin. Pag Kristiyano ka, diretso ka manalangin sa Diyos. Pag hindi ka Kristiyano, manalangin ka rin sa Diyos mo kung sino man. Ngunit ang ito ay walang kasilbi-silbi at walang na makikinig sa iyo, sapagkat isa lang ang Diyos na makikinig at buhay. Ang ibang Diyos, patay na yan. Wala nang kasilbi-silbi. At that's why huwag ka nang lalapit. Sa Diyos ka na lumapit. Kay Jesus Christ, yung Diyos na lumikha sa lupa at langit, yung Diyos na nakasulat sa Biblia, siya lang ang Diyos na totoo. Huwag nang lalapit sa ibang Diyos pa. Sapagat ang ibang Diyos, Diyos, kung anong Diyos yan sa lupa at langit at hayop ba yan o ano pang klaseng Diyos, hindi ka pakinggan at walang makikinig sa iyo sapagat sila ay hindi Diyos. Sila ay creation lamang. Doon ka lumapit sa Creator sa magitan ng panalangin. Pag manalangin ka ay sa Diyos na buhay, Diyos, aking Diyos, sa iyong Diyos, sa Diyos ng mga Kristiyano, sa Diyos na nakasulat sa Biblia, ikaw ay dinggin niya to make you happy, hopeful, full, to give you assurance in your life. God will direct us, will help us in time of needs, in time of crucial and critical conditions in our life, even to the door of death, to the situation where we are dying. God hears you sapagkat He loves you. Do you love God? You Christians, are you ready? Are you ready? Always ready to accept, to suffer for the glory of God? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.